Hi everyone, my name is Reggie Gutierrez, your plantito from Las Piñas City. Welcome to Green Home and Property. For now's episode, isi-share ko sa inyo aking US propagation ng Pink Princess Philodendron. And of course, papakita ko sa inyo yung mga different tips na ginawa ko na naging successful ang propagation ko ng Philodendron Pink Princess. Halika, samahan niyo ko ngayon sa aking newest plant journey. Welcome to Green Home and Properties. There's beautiful and then there's you. There's beautiful and then there's you. There's beautiful and then there's you. Hi! Itong aking mga halaman. So, meron ko mga collection ng mga joy photos. Monstera deliciosa. Neon. Philodendron. Of course, yung nilang red banana na ornamental. And of course, meron rin ako iba-ibang mga philodendron like yung red Congo and glorioso. At yung isa, hindi kalimutan ko anong pangalan niya, pero philodendron din siya. So, itong aking mother plant. Pasensya, medyo duman ng tricycle. So, ito yung mother plant ko na philodendron na Pink Princess. So, as you see, dito ko siya kinat. Pinutol ko dito kasi based on sa napanood ko dito na sa YouTube, dapat merong node eh. Alam mo yung node, yung pinaka-tangkay niya. Ito yung pinaka-node niya. Dito sisibol yung panibagong tangkay. Diba? So, yung may ugat, ang ginawa ko guys, para maging successful, nilagyan ko siya ng parang lupa. So, air layering ang ginawa ko. Naglagay ako ng lupa para at least yung ugat, once na pinutol ko, is maging successful. So, nang ginawa ko nyo, siguro almost 1 to 2 months, bigla pagtingin ko, dumami yung mga ugat mismo sa lupa. Kinoffer ko naman siya ng plastic. Ganun. So, yun ang nangyari. Nang pinutol ko siya, naging stable na, transplant ko na siya. So, pinutol ko siya dito. Yan ang pinutol ko dito. Yan. So, as you see, biglang may sumibol na ngayon siya, panibagong plant. Panibagong dahon ng Pink Princess. So, ito yung aking Pink Princess na pinutol ko dyan. Ngayon malago na at meron na siya panibagong pink na bulaklak. Diba? New pink flower. So, yun, nakikita nyo. Siyempre, dapat stable ang ano niya. So, ginagawa ko dito, nagyan ko ng lupa hanggang sa dumami yung kanyang ugat. Saka ko siya pinutol. Ang sekreto pala nito guys, ang nating successful na propagation, sa badang dulo na pinutulan ko, nilagay ko siya ng cinnamon powder. Para sa ganun humilom yung sugat niya. Both dito sa pinutol ko dito, the same time dito din. Para sa ganun hindi siya pasukan ng bacteria or anything. Natutunan ko lang rin ito yung napanood ko siya sa mga vlog sa YouTube galing sa propagation. So, ang gamit ko nitong mix is meron kong may hinalo ko dito mga sand at merong vermicast at meron akong na garden soil. Plus, inaluan ko na rin ito ng iba mga pumice. Mga ganyan. Ayan. So, itong aking na-propagate na halaman. By the way pala guys, business pa dito kasi medyo mahaba to yung dalawang tangkay nito, pinutol ko din siya. So, iniisip ko, paano ko ito mapapatubo o mapapasuccessful ang propagation? Pinakasekreto guys, kung sa mag-propagate kayo, itingnan nyo rin dapat dito. Dapat ito ay merong node. Katulad yan. Dapat may ganyan siya. Dito mo puputulin sa may bandang ugat. Kasi ito dito sisibol yung panibagong tangkay, panibagong dahon ng
Philodendron Pink Princess. Oh, ba't na dito ka? Siya. So kung nakikisali rin sa aking vlog. So, yun ang aking sikreto. Alam mo, totoo lang, almost 2 months or 1.5 months, isip ko, magsusuccessful kaya itong aking pinutol. Baka naman kasi sayang naman ang hinahin ako. Pero you know what, guys? Ginawa ko, dinagay ko dito sa Leica na stone. Ang nangyari is, may magandang balita, syempre. Nakita nyo yan? Ayun. May bago na siyang sibol na dahon at bago na siyang bagong sibol ng dahon ng Philodendron Pink Princess. Ayan siya. At tuloy ganito lang siya kaliit. Ito lang kaliit. Pinutol ko siya. Hinati ko lang sa dalawa. Hindi ko akala na mapapatubo ko pala. Basta sekreto niyan, guys, basta mayroong kikinin dapat mayroon siyang ugat sa ilalim para maging successful siya. Same rin dito sa dito, ayun nakikita niyo may nudge siya dito. Ayan. So dapat mayroon siyang nudge. Ito maging possibility na ito'y tutubo rin ng panibagong dahon. Itong Pink Princess ko. Ito guys, ang isa sa pala nga na encounter ko, wag niyo lalagay sa mga garden soil or anything. Kasi there's a possibility na baka mag-root rot siya dahil i-stuck. Kasi yung tubig mismo sa dito sa pinanghawakan ng lupa. Mas maganda, I recommend itong ganitong stone na Leica stone. Kasi ito basta diniligan mo, lalabas mismo sa pinakailalim niya mismo. Katulad yan. Pinakailalim niya mismo. Para sa ganon, hindi siya mag-root rot yung halaman ninyo, diba? So, yun, napa-successful ko. Sinishare ko lang itong aking experience ko ngayon. May galing sa propagation ng Pink Princess. By the way, guys, hindi man ako plant expert. I'm just a plant enthusiast. Mahilig lang ako sa mga halaman. Hello, welcome to Green Home and Properties. So, guys, please support my page. Please like and share and subscribe to my YouTube channel. And this is Reggie Gutierrez, your plantito from Los Piñas. Welcome to Green Home and Properties. Bye!